Pag-usapan po natin ay itong basic commodities, global inflation, ibig sabihin problema sa mga pangunahing bilihin sa buong mundo, hindi lang ho sa Pilipinas. Okay? Mahalaga po ito dahil ito yung buhay natin araw-araw. Lahat tayo ay customer, lahat tayo consumer, lahat tayo nangangailangan ng mga basic na mga pang-araw-araw sa buhay natin. Tama yan. Isang isyong kinakaharap natin ngayon. Pero ito po yung punto rito. Okay? Kung may trabaho ka, tapos nakakatanggap pa ng ayuda yung mga mahirap na Pilipino, ay merong pwedeng magamit sa mga dapat ay pagkagastusan na higit na kailangan ng bawat pamilyang Pilipino at ng inyong pamilya. Okay? Kaya ako sinasabi, sabihin, baka, wala kaming trabaho, kulang ang kita eh. Pero ganito lang ho yan, kasimple. Dahil nga sa global problem ito, hindi lang ho sa Pilipinas, dapat kung magkaano ang income o pera nyo, pagkasyahin. Huwag tayong mag-isip na gusto ko ganito, gusto ko yung ganyan, pero kulang nga sa pera, mai-stress yan. Kawawa ang nagtatrabaho sa membro ng inyong pamilya. Di ba? At kung may ayuda naman na galing sa gobyerno, alam ko, labor group, transport, estudyante, driver at iba-ibang sektor, may mga ayuda yan including senior citizen at PWDs. Pasintabi na. Magkaano man yung ayudang yan, 1,000, 2,000, pagkasyahin at ang gastusan nito yung talagang kailangan. Huwag naman sana na yung ayuda na para sa pagkain, ay gagawing ibibili ng bisyo. Sisigarilyo, magsusugal, yung iba nag-a-addict pa. Basta mali yung pinaglagyan, ay may problema talaga. Kahit anong ayuda pa ang ibigay sa inyo, o kahit magkano pa ang kinikita nyo, kung maraming bisyo, maraming pinagkakagastusan, masasakripisyo yung pang-araw-araw na pangailangan, basic na pagkain ng inyong pamilya. So, atin pong, hindi ko po sinasabi at ginagawa ito para i-justify natin na tanggapin natin ang mataas na presyo ng mga bilihin. Although wala tayong magagawa, nandyan na yan. Ang mga negosyante, kahit na anong gawin natin sa kanila, kahit anong panawagan ng gawin, business is business eh. May capital sila, may pinapasweldo, may expenses sila, natural. Tapos kailangan nilang kumita dahil business ito, kaya talagang tumataas ang bilihin. At isa po sa mga dahilan ng pagtaas ng mga bilihin ay yung hindi po matapos-tapos na crisis sa Ukraine-Russia at iba pang away sa mga iba-ibang bansa sa Middle East. Yung pagtaas ng presyo ng gasolina ang nagpapataas ng mga pagkain, bilihin sa pagkain. Dahil pag gasolina ang tumaas, oil product, lahat ng galaw sa pabrika, sa transportation, pribado man o pampublikong sasakyan, lalo na ang operasyon ng mga makina o makinarya ng mga pabrika, crudo o fuel ang ginagamit. Kaya pag tumaas yan, natural, madadagdagan yung expenses. Lahat ipapatong doon. Ipapasa sa kanilang produkto ang kanilang mga gastos sa transportation, sa mga materials at iba pa, pati na yung sweldo ng mga tao, expenses sa kanilang operasyon. So pass on. Ang problema, pag pass on, papasa sa halaga ng produkto. Ay tayo mga consumer, wala naman tayong pagpapasahan. Kung ano lang yung ating regular income o ayuda galing sa gobyerno, yan po ang pinagkakasya. Ganun talaga eh. So, ang advice natin para kahit pa paano makasabay na hindi naman ito problema natin ng mga Pilipino lang, kahit itanong nyo sa mga OFW, sa inyong mga kamag-anak sa abroad, mas mataas ang bilihin sa abroad kumpara sa Pilipinas. Mas marami mga bansa na pag kinuwenta mo in piso, yung mga dollar, lapad, or euro, o kung anumang dinar, kung anumang budget meron sila. Mataas sa kanila ang fuel, mataas ang bilihin kumpara sa ating pagkain dito. Ayun na lang 1 kilong rice o 5 kilos rice. Tanong nyo sa mga kababayan natin sa abroad kung magkano ang per kilo doon. I-compute nyo sa piso. Mataas pa rin sila kaysa atin. Tayo lang mga Pilipino, pasintabi na mareklamo. Pero kung ang gagawin, magsusumikap para madagdagan ang income, magsusumikap para magkaroon ng pera, kahit anong presyo ng mga bilihin, sa buong mundo makakasabay ka.
Ay ang problema yung iba kasi ayaw na magtrabaho, maasa lang sa ayuda, may bisyo pa, may sugal, may alak at kung ano pa, ay patay kang bata ka. O kahit na sino ang presidente, kahit anong ayuda ang gawin, kahit anong lakas ng ekonomiya, kung tamad ka magtrabaho, kahit may trabaho na, wala. So, ang advice ko rito, hindi naman ho sa pakikialam. Kung regular kayong empleyado ng isang company, pag-aralang mabuti yan, ibig sabihin, mahalin. Pagka kontento kayo, dyan kayo. Kung ayaw nyo at alam nyo, hindi kayo kontento sa income nyo, di maghanap ng ibang trabaho. Or after 8 hours at kaya nyo, di humanap ng extra na trabahong pwedeng pagkakitaan. Yung iba nga dyan, after 8 hours, nagdadrive pa. Yung iba, nagbebenta, nagtitinda kung ano-ano. Bawasan ng holiday. Although, may mga regular holiday tayo, pero kung nagsisikap ka para sa iyong sarili at sa iyong pamilya, kahit holiday, gagawa ka ng paraan kung paano kumita para mas tugunan ang pangailangan ng pamilya sa pang-araw-araw. Ay kung ang trabaho mo 8 hours a day, pagkatapos madalas may holiday, o di nagiging 3-4 na araw na lang ang trabaho mo. Weekend, walang trabaho. So, 7 days a week, 3 lang araw o 4 na araw ang trabaho mo. Yung 3 araw, paano papakainin niya kung good for 1 day lang ang income mo? Ayun, di ba? Ganun kasimple lang. Ngayon ang gawin, pag holiday, wala kayong pasok, gumawa ng paraan na kumita. Huwag ikahiya ang paghahanap buhay. Basta kumikita ng marangal, kahit magbenta ka ng itlog ng pugo dyan, o magtinda ka ng ista at gulay sa palengke, di ba? Mas marangal yun dahil tamang income. Yan ho ang advice natin. Hindi ho ako nakikialam, payo lang kasi laging sinisisi ang gobyerno, mataas ang bilihin. Ay, natural lang yan. Dahil nga mataas ang fuel, may crisis pa. May mga bansa ho talagang magulo. At tayo ay laging nag-aangkat lang ng fuel. Tayo ay involved dun sa import-export business. World Trade Organization yan. Signatory tayo. Palitan ng kalakal. Pag ang kalakal galing sa abroad, natural, mahal. Pagka sapat ang production ng Pilipino, yun, medyo makakababa ang bilihin. Kaya nga yung food security program ng Pangulo, maganda yun, atin tulungan. So, naiintindihan ko kung bakit hirap yung iba dito mas sa mataas na bilihin, pero lahat tayo biktima ng mataas na bilihin. Wala naman tayong magawa dahil global problem ito. Ang itinuturo ko dito, dahil ang aking channel gusto ko yung makakatulong, diskarte kung paano kumita sa tamang paraan. At ang isa sa pinakamaganda, bawasan, iwasan ang ibang bisyo. Para yung pera, kung anumang meron kayo, ay doon na lang magagamit sa tamang pangailangan sa pagkain at kung anumang bayarin ng pamilya. Kasi kung maliit na ang kita, ang dami po mambisyo, ay mahal ang sigarilyo, mahal ang alak, at kung anong pang nagsusugal pa yung iba, walang matitira talaga sa sarili mo at pamilya mo. So, diskarte. Naintindihan ko, mahirap talaga. Kahit ako, biktima rin ako niyan. Lahat tayo consumer na Pilipino. Pero dapat unawain, diskartihan, harapin, huwag ma-stress, huwag pa-depress sa isyong ito. Basta gumagalaw, may pag-asa. Pag may pagsisikap, may ginhawa.